pamunuan ng resort kung saan nasawi ang dalawang Ateneo Cagers. Walang pagkukulang ayon sa kanilang abogado, RH15 Giselle Ricafort. Ibalita mo yan, Giselle. Miss Kay, wala umanong pagkukulang yung pamunuan ng resort sa Dipakulaw, Aurora, kung saan namatay yung Ateneo Cagers na sina Rene Baterbonia at Divine Adili kamakailan. Ito yung iginiit ng abogado ng kampo na si Attorney Raymond Marcelino dito sa ambush interview sa National Bureau of Investigation. Ayon sa abogado, may latag ng safety precaution doon sa resort, kabilang na yung mga warning sign at rules and guidelines na nakapaskil sa bawat kwarto doon. May infographic din anya tungkol sa tinatawag na rip current o yung daloy ng tubig na tila nanghihila ng tao sa dagat. Sinabi ng abogado na hindi rin naman bago yung mga patakaran doon sa grupo dahil 3 taon na nilang ginagawa doon yung team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team. Idiniin niyang walang control o involvement yung management o yung pamunuan sa kanilang aktibidad. Pero voluntaryo anyang lumutang sa NBI Homicide Division yung kanyang mga kliyente para makipagtulungan sa investigasyon at makapagbigay linaw sa nangyaring trahedya na nangyaring noong June 8. Sa katunayan, sabi ng abogado, kabilang yung sumipot na lifeguard dito at 2 may-ari sa mga unang rumisponde sa mga nalunod na atleta doon sa dagat. Pakinggan natin si Attorney Marcelino. We want to clarify and inform the public and to prevent further speculations and conjectures. Kasi at this time, there are so many theories, there are so many allegations and finger-pointing. And so we commiserate and we sympathize with the family. Of course, all the necessary precautions were there. And again, let me reiterate that this is not the first time that the Ateneo men's basketball team stayed in the resort. So it's not as if they are first-time guests in Dipakulaw. In fact, this is like a program already for the Ateneo men's basketball team. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.